Ito na, sa simula parang siya na ang sagot sa lahat ng dasal mo. Sobrang bait, sobrang charming, sobrang sweet, at parang soulmate mo na kaagad. Pero may kakaiba. Palaging there's something off kang mararamdaman. Hindi mo maipaliwanag, pero may mga parte sa sarili mo o nararamdaman mo na hindi ka mapakali na merong something. Paano kung yung perfect first impression mo ay performance lang pala? Ang video na ito ay para sa educational at awareness purposes lamang. Hindi ito kapalit ng professional or psychological diagnosis. Ang psychopath ay clinical term at hindi dapat basta gamitin bilang label. Kung ikaw ay nasa abusive relationship, humingi ng professional at legal na tulong para sa iyong kaligtasan. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Sa lahat po ng nanonood palagi ng aking channel, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po. So, ano ba talaga ang mga senyales na nakikipag-date ka sa isang psychopath? Gusto ko lang po linawin, no? I'm a bachelor degree in psychology. Pero hindi po ako nag-master ng clinical psychology. Okay? Linya ko po talaga ay human resources. At until now po ay isa po akong consultant. Pero sa dami po ng naranasan ko sa buhay, personal life, kaya po na-combine ko yung aking pagiging HR practitioner at ang aking karanasan. Kaya po ako nakakagawa ng mga ganitong video. Gusto ko lang pong linawin sa inyo na yung word na psychopath is clinical term yan. So hindi yan natin dapat ginagamit kaagad sa isang tao hanggat wala siyang clinical diagnosis. Okay? Ginagamit lang natin siya ngayon sa video na ito kasi in general term, pagka nag-uusap-usap tayo, psychopath yata yung kadate mo, o psychopath yata yung asawa mo. So gamitin lang natin siya as in general term, hindi po as clinical. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga senyales na mga red flags na baka psychopath yung iyong kadate. Kasi dito mo makikita yung mga instant connection, yung mga excessive flattering na mga papuri sa'yo, di ba? Manipulation, lack of empathy, di ba? Paggamit ng pagtatalik bilang power, di ba? Kaya pag-usapan natin to para malaman nyo paano nyo protektahan ang inyong mga sarili para sa mga toxic at manipulative na relasyon. Una, ano ba talaga ang psychopath? Ang psychopath ay hindi simpleng masamang tao o mamamatay tao, 'di ba? Sa clinical psychology, ito yung mga taong may matinding kakulangan sa guilt, sa remorse, sa empathy, at sa emotional attachment. Maraming psychopath ang mga matatagumpay sa buhay. Charming, 'di ba? Matatalino, socially skilled. Pero sa kabila nito, iisa lang ang priority nila, power, control, at sariling interes. Okay, yung sign number 1, yung sobrang flattering, pero may something off. Yung hindi lang, halimbawa, nakita ka niya, sasabihin niya, kasi di ba yung ibang lalaki, oy, ang ganda mo naman ngayon. Sa kanila, sobra, parang excessive talaga. Parang pwede mong marinig sa kanila, isa ka sa pinakamagandang babae na nakita ko sa buhay ko. Di ba? Over, di ba? Sobrang intense. Sobrang parang scripted, parang narinig mo na sa linya ng pelikula. At kahit sweet pakinggan, medyo kinilig ka, 'di ba? May part sa iyo na parang nararamdaman mo na bakit parang hindi totoo, parang plastic o parang something is wrong, something is off, 'di ba? Kasi yung mga psychopath ganito, ginagamit nila yung excessive flattering na yan, yung excessive na pagpupuri sa isang tao para mabilis ka nilang mahook. Mabilis nilang makuha yung tiwala mo. Parang yung sa narcissist naman, di ba? Yung narcissist, love bombing. Parang ganito rin to. Yung narcissist naman kasi, more on pa-impress eh. Yung sila, yung nagpapa-impress. Gusto nila ma-impress ka. Hindi ka nila gustong ma-attach. Gusto nila ma-impress ka. So kung hindi nyo pa po napapanood, yung mga video natin about narcissist, meron po tayo dyan. Okay, yung sign number 2, instant deep connection. Parang sa unang meeting pa lang, parang kilalang-kilala ka na ng buong buhay mo. 'Di ba? Ang dami nating similarities. Destiny yata tayo. Ang bilis ng bonding nyo. Ang bilis ng emotional intimacy ninyo.
Pero tandaan ninyo na ang healthy emotional connection ay dahan-dahan yan. Dahan-dahang nabubuo yan. Ang manipulation, mabilis. Kasi ito na kapag tinatrabaho ka nito, para magkaroon ka kaagad ng deep connection sa kanya, manipulation to. Ang normal na pagkuha ng emotional connection sa taong interesado ka, ay hahayaan mo mag-flow naturally habang nagbabanding kayo. Diba? Hindi mo mamadaliin, hindi mo mamanipulahin para makuha mo kaagad yung kanyang emosyon. Number 3, masyadong personal ang tanong. Sa unang date nyo pa lang, tatanungin ka na tungkol sa trauma mo, tungkol sa insecurities mo, tungkol sa pamilya mo, problema mo, diba? Yung mga past heartbreak mo. Ikaw naman, baka ma-misinterpret mo. Naisipin mo, interesado talaga siya sa akin kasi inaalam niya lahat ng tungkol sa akin. Pero ang totoo, kinukolekta niya lahat ng weaknesses mo, lahat ng kahinaan mo kinukolekta niya para gamitin niya yan sa'yo, laban sa'yo in the future. Sumunod, hindi siya tunay na nakikiramay. Kapag nag-open up ka, di ba, ng problema mo, vulnerable ka ng time na yan, meron kang gustong i-open up sa kanya or nag-o-open up ka na, makikita mo flat ang reaction, very flat. Mabilis magpalit ng topic, walang tunay na empathy. Mararamdaman mo ang plastic ng response sa inilalatag mong problema. Pero hindi sila galit hindi rin sila defensive. Wala lang talaga silang pakialam. Number 5, laging power ang laro. Sa kanila, ang relasyon parang chess game. May panalo at may talo. At siguradong hinding-hindi sila magpapatalo. Kailangan sila palagi ang panalo. Kung ano man ang dynamics ng magiging relasyon nyo, kailangan siya palagi ang panalo. Walang equality. Walang pantay. Walang sabihin mong teamwork dahil magka-partner kayo, wala. Walang tunay na intimacy. Lahat yan ay game para sa kanya dahil kailangan palagi siyang panalo. Paano ka magiging authentic? Paano siya magiging tunay kung palagi niyang iniisip kailangan siyang magaling, siyang panalo, siyang, 'di ba? So lalabas niyan parang, 'di ba? Dahil gusto niya ng power, gusto niya ng control, nagiging game ang lahat, parang chess game nga. Ito ang pinakamatindi. Lalo na sa mga kalalakihan. Siyempre, alam niyo, pag nakaramdam na kayo ng, alam mo yun, na magaling mag-perform sa kama, ayan na, binibigay ng lahat. Hanggang sa maubos lahat ng meron sa'yo. Diba? Ginagamit ng mga psychopath ang sex bilang tool para ma-hook ka, para makuha ka. Diba? According kasi sa mga pag-aaral, itong mga psychopath is, alam mo, hindi sila namimili. Meron sila mga casual sex lang. Involved sila sa mga papalit-palit na partner sa sex. Di ba? Hindi sila namimili kung pagdating sa sexual activity. Kapag pwede, sige, kahit marami, kahit papalit-palit, pwede. So, kadalasan ganyan sila. Kadalasan din ng mga relationship nila, puro short term lang. Mabilis din silang magsawa. Tapos, ang pakikipagtalik sa kanila ay hindi intimacy. Kasi tayo, di ba, sa asawa natin, nag-build tayo ng intimacy kasi may emotion na involved. Sa kanila, wala. Ang sex sa kanila ay isa lang thrill, di ba? Isang gamot sa kanilang boredom, sa kanilang pagka-boring, di ba? Para sa pera, pwede. Para sa mga benepisyo, sige lang. Para may control, diba? Para makontrol nila kung sino may gusto nilang kontrolin. At minsan, sila pa ang pinakamagaling sa kama na mararanasan mo. Napakagaling nila sa kama. Kasi nga, diba, competitive sila, lahat game. Kailangan lahat sila ang panalo. So magaling talaga sila sa kama. Baka yan pa yung makaranas ka ng the best experience mo sa kama diyan sa tao na yan. Pero tandaan nyo, performance lang yon. Performance yon, may kapalit yon. Dahil meron siyang gustong makuha sa'yo. Number 7, gut feeling na may mali. Ito ang pinaka-importante.
hindi mo maipaliwanag, pero merong uneasy sa'yo, meron kang nararamdaman na something, parang may mali. Uneasy, talagang hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag. Tandaan nyo lang na ang mga psychopath ay good actors yan. Magagaling mag-perform yan. Kaya mahihirapan ka talaga. Dahil ang hirap mong i-trace. Hanggat hindi mo maging kayo talaga na kayo at makita mo itong mga signs na to. Pero tandaan nyo na napakalaki ng tulong ng instinct ninyo. Huwag niyong baliwalain. Kung meron kayong nararamdaman, meron kayong instinct, tandaan nyo, matalino ang instinct nyo. Kasi hindi nyo yan mararamdaman kung walang mali. Pakinggan nyo ang instinct nyo, okay? Ito ang matindi. Bakit may nabibiktima itong mga psychopath na to? Karaniwan kasi ang mga naaakit dyan, kasi nga una talagang di mo mapapansin na talagang may something wrong sa kanila. Pero karamihan ng mga naaakit sa ganitong tipo ng tao at napapasok sa relasyon na ganito ay yung malungkot, yung may pinagdadaanan ng mga oras na dumating itong tao na to, di ba? Mababa ang tiwala sa sarili. Mababa ang self-esteem. Bagong break up, di ba? Kaka-break lang. Vulnerable ang kanyang sitwasyon. Diba? Kapag mahina ang depensa mo emotionally, ayan, madali kang matarget nitong mga to. Kaya ngayon ang ina-advise ko sa inyo, palakasin nyo ang emotional intelligence ninyo. Kagaya ngayon, nanonood ka nito, karagdagang information to para sa emotional intelligence mo. Pagpatuloy nyo lang po yan. Palakasin yung emotional intelligence niyo para hindi kayo mabitag o mahulog sa bitag at mabiktima ng mga ganitong klase ng tao. Paano mag-heal na kung nakarelasyon ka ng ganito o umalis ka na dahil nakita mo na nga may something, may mali, iniwan mo, di ba? Una, huwag mong sisihin ang sarili mo. Tapos na yun eh. Diba? Nangyari na yun eh, diba? So, huwag mong sabihin na tanga ka. Diba? Nabulag ka. Diba? Magaling kasi talaga silang magtago. Kahit sino, maaakit sa mga yan. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay tatanga-tanga kasi ako eh, kaya ako natanggap yan. Hindi. Kahit sinong tao ang lapitan yan, for sure, maaakit at maaakit yan. Yung mga tao dahil nga sa sobrang galing nilang mag-perform. Tandaan nyo lang, healing, it takes time. Diba? Kung ano man yung nararamdaman nyo na pain, huwag nyong iwasan. Ramdamin nyo yan. Kung kailangan nyo umiyak, iiyak nyo. Kung kailangan nyo isulat, isulat nyo. Maghanap kayo ng someone to talk to. If kailangan nyo ng professional, why not? Sige. Para lang mailabas nyo lahat ng pain na nararamdaman ninyo at maka-move on kayo ng mabilis. Pero huwag nyong madaliin na maghanap kayo ng another one para takpan yung sakit na nararamdaman nyo. Hayaan nyo mag-heal ng kusa, mag-concentrate kayo sa sarili nyo, mag-focus kayo sa kaligayahan nyo, magpaganda kayo uli. Sige, unti-untiin nyo at hindi ko naman sinasabing isarado nyo ang puso nyo sa panibagong pagmamahal, pero for sure, dahil sa naranasan mo na to, napakarami mong natutunan dito. Itong mga red flags na to, alam mo na yan, so magiging aware ka na sa pagpili mo sa susunod na relasyon. Kaya huwag mong madaliin. Pinaka-importante kasi talaga dito nung nakaalis ka sa relasyon na ito, yung marami ka nang natutunan, diba? Na pinakinggan mo na ang intuition mo. May boundary ka na, diba? Alam mo na huwag mong i-ignore ang discomfort sa isang relasyon. Ayan, so thank you so much sa panonood muli at sana ay makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.